Sinabi ko lang, namo. That can mean anything. That can mean anything. Inulit pa. Hawak sabay tawa. Namo doesn't mean anything daw. Namo doesn't mean anything. Ito yung problem. Ayan, nag-ano na sila, no? Natawa sila, pati sila parang, putang ina, pinagsasabi dito ni Abante. Namo came from putang ina mo. Lahat po ng tanongin ninyo, alam po nila kung saan galing yung namo. Mura yon. So ngayon, kung wala ka palang problema sa pagmumura at kaya mong gamitin yung namo, ba't mo pa ako highlight dyan sa... Paano niyo sinabi, sis? Sinabi niyo ba namurin? Namurin diba? ba? Kung feeling mo hindi naman pala expletive yung hindi naman pala expletive yung namo, ibig sabihin yung putang ina mo, kung saan nanggaling yung namo, ay hindi expletive. Ibig sabihin wala ka dapat kinakagalit sa akin. Correct. So, may tama ba utak nito ni Abante? Diyos ko. Tama ba utak niyo, sir? Mamili lang kayo. Yung namo, expletive. Okay? Yung namo, expletive. Kasi galing yun sa putang ina mo. Ngayon, kung ako, sinasabi ko, putang ina mo, pagkatapos yung namo ay hindi expletive, you cannot treat the two differently. So ngayon, kung expletive yung namo, ay kung sinasabi mo na hindi expletive yung namo, dapat wala kang issue. Ba't ang dami-dami yung issue sa akin dahil sa pagmumura ko? Diba? So, nawalan po kayo ng brain cells dito talaga. Sa totoo lang. Joey, kung wala talagang meaning yun, kasi sabi niya, can mean anything. Bakit pinapa-strike down? Correct. Diba? Bakit pinapa-strike down? If doon sa mga nakarinig, wala lang yun. Correct. Ayan. Anyway, ito yung interesting dyan. And I would like you to follow yung sinasabi ko na issue tungkol dun sa pag-follow ng parliamentary rules, yung pagiging unparliamentary ng mga tao dito sa dito sa committee na to. What is the... So it was seconded, Mr. Chairman. And the objection with Congressman Abante, it's up to the members if they will vote for it. With the objection with Chairman Abante. 1 minute suspension. Kasi nag-agree si nag-second the motion si Paduano kay Pam eh. Tapos gustong mag-object ni gusto magmatigas ni Benny Abante. So, ito natatawa ko dito, no? Natatawa ko dito because I was not even there. At nagkakagulo sila dyan. And this is the moment when we realize na putaragis, whatever it is that we are doing in social media, it really affects these people. They do not know what they're talking about. And they are exposing themselves dun sa kanilang mga incompetencies. In this situation, Paduano and Pam Zamora understood na expletive yung and that is very unparliamentary. Diba? That is really unparliamentary. But the other guy felt that he didn't do anything wrong. It doesn't mean anything daw. Diba? Ito ang nakakatawang part. Hearing assume. So there's a motion to strike out the word that was delivered by Congressman Abante, and this was duly seconded. Any objection? Mr. Chair, that motion is approved. Mr. Chair, I would like to manifest na because it was a motion made by she's just like a daughter to me because her father is a very good friend of mine. So I would like to withdraw my objection, although it is not actually an expletive. Yeah. But I'm withdrawing it for the sake of the motion, Mr. Chair. So the next Joey, item of our agenda is the quick question. Okay. Wait. Antayin muna kita. Ako muna. Sige. Will you file an ethics complaint? Ha? Are you going to file an ethics complaint against Abante? Basta sasabihin ko na lang kung ano ang gagawin natin pag tapos na. Ayun. Yeah. Anyway, ang tawag dito, eto tayo ha. Nakita nyo kanina, nag-object si Benny Abante. O nag-recess sila. Pagkatapos inulit yung call. Merong nagpapastrike ng expletive sa record, ganyan. Any objection, ganyan. Pagkatapos hindi niya na inintay na i-repeat ni yung kanyang objection. So yung motion approved, ganyan. So inapprove niya na agad. Pero hindi pa withdrawn yung objection ni Hindi pa withdrawn yung objection ni Benny Abante. Pero nag-rule na agad Nakita nyo kung gaano katarantado tong House of Representatives na to, itong committee na to? 'Di ba? Walang kaayusan. Diyos ko, hindi pa siya nagro-rule doon sa nauna. Hindi pa siya nagro-rule doon sa objection ni Benny Abante, doon sa unang motion ni Pami Zamora. At saka yung second motion ni Paduano. Nag-recess sila. Nung bumalik sila,
nung bumalik sila, minadali ni Dan, approve. Binagsak niya na yung Gavel. Ganyan. Mm. Pagkatapos, saka nagsalita itong si Benny Abante na, Your Honor, ganyan-ganyan, I'm going to withdraw my objection, ganyan. Ano pa i-withdraw mo? Nakapag-rule na. Nakapag-rule na yung chairman. Diba? Nakapag-rule na yung chairman. Diyos ko, nakakaloka. Nakakaloka. So ngayon, nevertheless, inexplain ni Benny Abante yung kanyang pag-withdraw. And this is na parang, ay hindi, i-withdraw ko dahil yung tatay niya kaibigan ko, ganyan. My God. Alam niyo po, yung mga ganitong bagay, pinag-uusapan niyo na lang po between you and Pam. Hindi niyo po sinasabi. During the suspension, you could have advised Pam na, Pam, sige, we-withdraw ko na lang kasi, your father is It shouldn't be discussed na sa mga ganitong bagay. Why? Kasi it gives the impression that you decide based on affinity, based on friendship, based on idolatry or whatsoever when you conduct this hearing. Again, if you do that, you are disrespecting the institution. Binababoy talaga nilang parliamentary proceedings. Correct. Binababoy nyo ang HOR. Ano ba naman yan? Pagkatapos kayo na, ay kayo, ginaan yung quadcom, ganyan-ganyan. Paano po kami hindi magkaka-idea na magalit sa inyo or paano kami hindi magagalit sa inyo? Kayo mismo, hindi nyo makondak yung mga sarili nyo ng maayos. Yung pakiramdam nila sa sa August body while on session, on hearing, parang nagiinuman lang sa kanto. Brad, kasi kaibigan ko tatay mo kung hindi lang. Kaibigan ko yung tatay mo, i-withdraw ko na yung objection ko. Diba? See, you don't just move without thinking. Diba? You just don't move, don't move without thinking. Hindi, I move to ganyan. Tapos later on, babawiin mo naman pala kasi kaibigan niya yung tatay niya. If you withdraw for a certain reason, but citing na dahil kaibigan mo ang tatay. So, Oo. Magbigay ka ng justifiable reason to support your withdrawal. 'Di ba? Kung kunwari, well, I understand, for me, it doesn't mean anything, but I understand and I can accommodate the fact that it means something to other things, to other people. Like to Congressman Pami Zamora and Congressman Paduano. Pwede naman na ganun eh. 'Di ba? Pero parang i-withdraw mo dahil kaibigan mo yung tatay ni Pami Zamora. Nakasama makaputang ina nun. 'Di ba? So magtitiwala ka, ganyan yung i-conduct ang inyong hearing tapos magtitiwala kami sa inyo. 'Di ba? Saka ang isa pa dito na nawala talaga ang quality ng Congress. Especially sa HOR. Dahil dito sa mga young guns na to na ginagawa na silang placer ng mga tatay nila after three consecutive terms ilagay ang anak para after 3 years babalik uli ang tatay. So itong resulta, kita mo yung mga young guns pagka inano mo talagang walang katorya-torya mga pinagsasabi. Sabi ni Francis Barot, di pa pala ako nakasubscribe kay Ma'am Joey. Hay nako, mag-subscribe na kayo para meron kayong ambag sa channel ko. At saka 'di ba, ito tatay, I'm very sure you have your kids of your own. Kami ni Ma'am Joey, mga anak kami ng mga tatay namin, 'di ba? The point here is that 'di ba dapat the reason why we were sent sa mga schools better than what they've, schools that they attended, kasi ang point ng mga magulang is maging mas better yung mga anak. How come itong mga nagmana ng mga posisyon worse than sa performance ng mga magulang? Like halimbawa, I'll give one very good example. Itong si kung Ace Barbers. Napakagaling ng ama niyan. So, 'Di ba? Just like what I said earlier, napakagaling ng ama pero hindi niya naman yung legacy. Sinira pa niya yung legacy ng kanyang ama. I'm not dragging the late Barbers, no? But then again, sobrang nating hinangaan yung tatay niyan Kaya inisip at inakala natin that he is better than the father. Punta naman tayo kay Inday Sara. Inday Sara is very different from PRRD. Pero pinakita niya that being a Duterte can also means that can be better than the old Duterte. Kasi yun nga dapat yung point, diba? She is not riding the goodwill of her father. Yeah. Na meron siyang, nakapagbuo siya ng sarili niyang pangalan based on her own skill set. Kaya nga ayaw niya tumakbo ng na presidente dahil nga na ang pakiramdam niya is mananalo lang siya dahil sa 82% approval ng tatay. Kaya she wants to build his own legacy na binoto niyo ako dahil ganito ako, hindi binoto niyo ako dahil sa tatay ko. Aminin man ni Inday o hindi, no, she is a Duterte and yung goodwill ng tatay niya talagang magagamit ng lahat ng mga anak, lahat ng Duterte na papasok sa politika moving forward. That is the inevitable consequence noong pagkakaroon ng someone as good as PRRD sa pamilya. Nevertheless, si Inday Sara, hindi niya yun sinakyan alone.
nag-build rin siya ng pangalan niya sa Yun kanya, ang ano di niya, ba? gusto niya But ang mag-build. problem kasi sa ibang politician, you are riding on the goodwill built by your father or kung sino mga kamag-anak niyo dyan without doing your share. Mm. Kasi Doon tayo yan nagkakaproblema. din Kaya pumapasok yung sinasabi ni Tatay Amik na, pumapasok na kayo sa politika para lang ma-serve yung bakasyon, para Oh. makapag-refresh uli kayo ng Leisure takbo sa leisure lang. kongreso ng 9 years Oo. ulit. Ito din kasi di ba ito din si Pam ang nagsabi na ano, na sana tumakbo na siyang presidente si Inday Sara dati, di ba? Na yung sinabihan nila na atat daw. Eh, sinabi niya na kung tutuusin ano na siya, runaway winner siya pero hindi siya tumakbo tapos yung ang ribat nitong Zamora na, bakit hindi ka tumakbong presidente? Yun ang ano niya, eh. Ayun. Anyway, ayan. Ate Cathy, meron ka gustong i-share? Ako? Maganda lang sila. Maganda sila sa mapasabog. Yikes. Ayun. Diba? They Anyway. started the war of truth. So, let's give it to them. Diba? Ayun kasi Doon yung tayo sa problem. katotohanan. Correct, doon tayo sa katotohanan. Kaya nga sabi ko, alam niyo, sa totoo lang, no, yung mga tao na may mga prinsipyo, kapag nilagyan mo ng pressure yung mga yan, kapag nilagyan mo ng mga challenges yung mga yan, yung mga taong may paninindigan at may mga prinsipyo, magkikita-kita sa mata yan. Magkakaintindihan yung mga yan. And what the Joint Committee did to vloggers, you forced us to unite. Ngayon, Yan nga sabi ko, na itong mga tao na 'to, meron din dito sila mga differences na hindi din sila nag-agree sa mga ibang bagay, but this time, nag-unify. So, kumbaga nag-bolt in ba? Yeah. Actually, ano nga, di ba, Joey, we're so grateful this happened. Nangyari to sa atin. Kasi, alam mo yon, nakita-kita. Akala kasi nila, lahat tayo mga close. oo. Alam mo, hindi mo namin kilala isa't isa. First time, oo. I was able to meet for the first time. Eh, di ba ilang beses ako nag-i-invite pa, tara, mag-get together tayo. Wala talagang time. Alam mo, sabi ko nga, Ate Gali, kanina nung pumasok ka, kami ni Sean Wayne, Oo. kami nila, yung TikTok barkada namin, hirap na hirap nga kami mag-set ng, para magkita-kita. Oo. Ganun, lalo na to si Sean Wayne kasi engineera yan. Uy! Naging hindi pwede. Sama ako sa inyo. Akala ko Pinoy. Half Oo. lahat. Naku, Kami nga ni Joey, parang, ganyan. di ba, yung before Christmas, magpapagupit, magpapasalon, nawala. Magdi-dinner, Pinoy. magla-lunch, magkakape, nawawala. Ang daming plano. Ganun minsan, no, ang hindi pinaplano, yun ang natutuloy pag pinaplano, ang hirap itatagpo. Correct. At saka eto na proof to talaga. Kasi Hindi sinabi- ko nakakilala. Oo, Ate Cathy, kasama ka sa listahan. Ha, talaga? Nasa kayo? Pupunta ako. Correct. Asan kayo? Pucha, game. Alam mo yun? Teka lang, wait, uwi na ba kayo? Hindi, pupunta ako. Ang layo ko, di ba? Oo, di ba? Oo. Ayun. Ganun So, lang. so if there is one thing that you did, nagustuhan namin, that is you united us. You unify us. Yeah. Sa itong si Dan Fernandez. And you're not gonna like it. Because, Yeah. dahil ang dami-dami nyo kaming binalahura, nilelabel na kami na fake news peddler ng iba't ibang mga newspaper dyan, inaano na kami, sabi ni old school, salamat sa horrible, ang hiwa-hiwalay namin boses, pinagkaisa nyo. Well said. Correct. And it's so nice when you were talking kasi parang, we're nagbabatuhan tayo ng opinion. And, I like the group kasi walang inggitan, walang sapawan. Nakakatawa habang nagbibigay ng statement yung bawat isa. Pag may like ako, habang nagsalita yung isa, nag-edit pa kami kasi pag nasabi ng isa, tinatanggal, di ba? We're giving way. Alam mo yun, to everyone. Kasi we support each other. That's what you call, yun ang totoong united. Correct. We may have our different opinion once in a while, pero alam namin, isa yung pinaglalaban namin kung ano lang yung tama at para sa bayan. Totoo. Alam mo, in time, pag dumating din naman yung time, pag ang Duterte nagkamali, we will also do the same. Diba? Call Ganun lang them naman out. yun eh. Diba? We have done that in the past. Ang difference kasi ganito, kapag ang mga Duterte nakaka-experience ng call out from its supporter base, okay? Yeah. Hindi sila nagagalit, pinapakinggan nila. Hindi naman kasi Exactly. dapat, Ma'am Joey. Exactly. Diba? That's the sign of a true leader. Oo. Isa sa nakita ko diyan na ni-reveal ni Kado. Noong 2017 binigyan siya ng program sa Radyo Pilipinas. 2017 to 2022. Binigyan siya ng time slot, prime time from 2 hours yata, 5 to 7 in the morning. Nung nag-meeting daw na nagtanong siya, nagulat siya nung sinabi ni Tatay Digong na kung sabi niya ano bang gagawin, 'di ba? Usually pagka gano'n ng mga program, government station, ang gawin mo diyan siyempre i-post mo lang ng i-post ang ano. Nagulat daw siya nang sabi niya, "Pagbantayan mo ang mga gabinete ko. Pagka may nagkamali diyan, tuligsain mo ng tuligsain." Para sabi niya, ma-correct ko. Nagulat daw siya. Sabi ko,
And that is how you keep the boat, that is how you keep your ship tight. Exactly. And balance. Gulat daw siya na yun ang hindi, I didn't expect na gano'n ang sasabihin sa akin na bantayan mong mga kabinete ko. 'Pag nagkamali sabi niya, banatan mo. Oo. Eh, dun mo Ito naman, makikita, ano, Tari. ay, Ay, sorry ano nga ko. pangalan nito ni ano, Ako si Koy? Ano nga yung totoong pangalan ni Ako si Koy? Si ano to eh? Si Koy TV? Koy TV ba yun? Ano ang totoong pangalan niyan? Si Tikoy. Charot. Okay, Patchoy. Oo, yung yung parang nag-head nung Tugon, Team Tugon. Oo, si Koy. Biyahe ni Yun, Koy, yan. biyahe ni Koy. Biyahe ni Koy. Si Koy, Mm. biyahe ni Koy, Koy TV. Siya yan eh. Oo, nung nabuwag ang ang UBIP, siya yung ng tugon-tugon na yun, nagpatuloy ng naiwang Hindi mga nanatili. naiwan, oo. Oo. So, Mm-mm. Diyos ko, argument yung galigo. Diyos ko, nasa parliamentary rules na kami. Tapos argument yung nasa ligo pa din. Tapos pag namura kayo pa galing. Bakit? Maligo na daw tayo? Yung problema yung pagligo namin. Kami yan. Diyos ko. Ano ba Kahit naman, yan? sure naman ako pag nagkita tayo, kasi nagko-comment na maligo na kami, mas mukha pa akong naligo kaysa sa'yo. True. So, no? Ang big time hypocrisy nila na sakit na sakit sila na mamura, sakit na sakit sila na Oo. mapagsabihan ng ano. Pero sino Oo. ba? Sino bang nag-big time? Sino bang nag-big time sabi na drug lords or drug lords? Si Tatay Digong, Oo. 'di ba? Yung bintang nila after Mm. ang hearing na nag-come up na sila sa Mm. konklusyon na drug lords of all Mm. drug lords, 'di ba? Tapos sila namo lang eh. Oo. Sakit na sakit. Namo lang eh, pagkatapos Correct. nagsisipag-iyakan eh, gusto na magpa-show cause order, gusto na magpakulong ng mga, sabi ni Jace, dugyot ka kasi Joey, "Uy, Koy, huwag tayong maglokohan dito, alam ko yung itsura mo." Tingnan mo naman yung yan, pag dugyot, paano na yung iba? Papang-api ka? Alam ko Paano na yung mga itsura mo, yung mga pangit beggar ka. sa kalsada? Anong tawag mo doon kung dugyot si Joey? Grabe ka, Alam mga mo alipusta. pagka ewan ko ba bakit mga gano'n sila 'no, pagka wala talagang argumento, Masabi. ad hom lang lahat, kung ano-ano lang sasabihin. Insulto lang, nakakatawa. Alam mo nga, 'di ba? Ako nga sabi ko nga, 'di ba, syempre marami ring nagbabash sa akin. Ang bato sa akin, kabit, pokpok ka. Alam mo, hello sir, ma'am. 10 years akong ginaganyan, immune na ako. Kahit ano sabihin yung ganyan, hindi na ako apektado. Vitamins ko na lang 'yan. Kahit baboy-babuyin niyo ako, sanay na ako. Ang importante sa akin, I'm only answerable to God, 'di ba? O sabihin niyo naman, ginagamit pa Diyos. Kayo nga hindi kayo kinalabutan na husgahan ako based dahil sa faith ko. O inyo na, kayo na bida, bahala kayo sa buhay niyo. At least ako cute. Oo. True, ayun. So Anyway. anyway, ayan. Ang tawag dito, Happy birthday! ay, thank you. Pagod na pagod ako, ate kasi kagabi. I know. As in, Kaya gusto pinag-blow ko na lang sana- kita ng candles. Oo, gusto ko pa sana na maka-dinner sila Attorney Irene, si Ako rin eh, pero hindi na Kuyang kaya. Ibi at saka si Kuyang June Abines. Kasi talagang nanginginig na yung tuhod ko kasi talagang parang, alam mo yung pagdating ko sa bahay, para talaga ako nauupos na kandila. Nag-CR lang ako, nag-wash lang ako and pagpahiga ko ng kama, talaga para ako nauupos na kandila. Talaga to, Correct. diretso hilik, Mas as in, madaling araw ka nakakapagod. kahapon, biyahe ka na. Oo. Correct, Ayun. kakapagod. Tay, matulog ka na. Charot. Joke. Mukhang ano oras na sa UK, Tay? 1:38 in the morning. Oh my God, good morning na pala dyan, Emmy. Araw na. At saka isa sa inaano ko kanina ibalik ko. Yeah. Kahit ang ating mga reporters, ang ating mainstream media, walang batas na nagre-regulate sa kanila maliban sa their self-imposed, may mga self-imposed regulation sila. Kahit ang KBP optional nga eh, hindi lahat compulsory That's the sa KBP. substantive yung substantive discussion dun sa ibang parts ng, kasi ito napakatapanga talaga. Kaya hindi kayo makakuha ng respeto sa amin eh. Sinasabi na nga namin, HOR as an institution, that is something that we can respect. But we cannot respect congressmen doing things like this na very, very idiotic. Yung mag-i-impose kayo, NUJP, ang KBP, meron silang ethical standard, self-imposed po yun kasi private organization yun. Yeah. Kasi yung imposition nang galing sa government, that's prior restraint. Putang ina naman itong mga to. Wala nga exam ang mga reporter eh. Kasi hindi sila nire-regulate. Kahit sino pwedeng sumali diyan basta matanggap ka sa isang radio station. Sundin mo lang ang patakaran ng editor ng kung ano diyan, ayos na. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga nagsasabi, duwag kayo, ganyan. Sa totoo lang, pinaghandaan namin kayong harapin. Ako, si Shanley, lahat kami, prepared kami sa kahit anumang kaputahan na babato nyo sa amin. Ready kami na pahayin kayo. Yun lang, hindi porket confident kami na harapin namin kayo, hindi ibig sabihin nun, papasok kami sa pain ninyo. Kasi hindi nga kami tanga. Kaya nga kami pumunta sa SC. Kaya nga kami pumunta sa SC. Kasi yun yung most prudent way of protecting our right. Mhm. O standing up for our rights.
Yun yung pinaka-prudent na pamamaraan. Ganon. Kasi kayo, ang hirap nyo paliwanagan eh. Tingnan nyo, pagka nag-usap tayo tungkol sa prior restraint, tingnan nyo, may intindihan naman ni Dan Fernandez yan. Tsaka ni Barbers. Kasi ano lang naman eh, dalawa lang naman sa akin, dalawa lang naman ang venue ko na gusto ko na neutral kung sakali. Korte, magkaso sila, or if not, gumawa sila ng rules nila on the hearing na tanggalin lang contempt powers nila during the hearing. Diyan Oo, para totoo. Ang ano kasi, ang pinaka nakakatakot dito, Tay, no? You know, Ace Barbers already called all law enforcement agencies to investigate and file the necessary charges against trolls and malicious vloggers. Pagkatapos, nagpatawag pa sila narco-vloggers, vloggers paid by POA, at mga makapili vloggers. Ang tinawag nila kaming 40. Hindi ibig sabihin, pre-judge na kami. Pagkatapos nagtawag ka ng law enforcement na imbestigahan yung mga malicious vloggers, ganyan-ganyan. Hindi ibig sabihin, meron na kayong ready trump-up charges dyan. Correct. yes, sigurado. Diba? Tapos gusto niya pupunta kami sa inyo. Pagkatapos si Benny Abante, hindi niya alam na yung namo ay galing sa salitang putang ina mo. At doesn't mean anything daw. Diba? I'm sure he knows that, Ma'am Joey. Oh, he knows that, but he chose to be stupid. Just like their supporters. Just like their supporters na alam nyo kung ano ang tama at dapat gawin. Pero dahil kayo ay nakakatanggap ng ayuda siguro mula sa buwayang ito, pikit mata kayo. At tinatanggap ninyo na yan ang mga pagtatawag ng mga pulisiya. Yan, this kind of people are the ones who are going to call shots. Pagdating sa mga desisyon nila sa mga ganitong bagay, di ba? So yun. Sunod reaksyon na natin ang kay Barbers na naman sa huli. Hmm. Saka yung yung in flagrante delicto sa fake news. Bakit may BIR na? Anong gagawin sa BIR? Because there are some content creators who are actually earning income through the monetization policies of Facebook and YouTube and other social media platform. It is available to everyone. Ang monetization program, I think it started 2018 yata, 2019, if I am not mistaken. Ganyan. Kaya yung sila SAS noon, yung mga naunang mga DDS vloggers, hindi nila alam yan eh. Yung monetization program na yan eh. Wala silang idea. Kaya si Mark Lopez, I think, and si KLC, walang mga monetization yan. Hindi nila alam yun. So ngayon, there are some content creators who are earning money. I do earn. Shanwin, di ba? You are also, benefiting from it. And a lot of content creators, kasi yun yung default. Yun yung default dyan. Ganyan. So gusto nilang ipitin yung mga content creators na kahit siguro barya-barya lang yan, yung mga $10. Di ba yung mga ano dyan, yung mga nagko-content dyan na hindi rin consistent. Di ba? Na merong mga ganun-ganun si Facebook. Most of the time naman, hindi naman yun napipay out. Ganyan. Hindi Si man talaga siya Facebook, demonetize. Dito kay YT, my God, it cannot even pay my bills. Ayun. So yun. So, ang tawag dito, ganun lang. Ngayon, kung kunwari, ikaw monetize ka and you pay your taxes, anong problema? Diba? So yun lang naman yun. They want to use it as they want to use it as a way to ipit-ipitin yung mga content creators. Pero sa akin naman, bago nyo ipit-ipitin ang mga political content creators na barya-barya lang naman ang kinikita dito sa mga social media platforms, ang habulin ninyo yung mga malalaki na mga content creator na billion na yung revenue na itago na lang natin sa pangalang Raffy Tulfo. Ito na lang, Ma'am Joey, yesterday, during the parang I think it was Attorney Enzo or the other group. They admitted na they were creating 9 videos a day. Ako nga, I miss 1 video a day. And I cannot even upload every day, even if I wanted to. Akala nila we're doing this full time. Sabi ko, oh my God, I have other things in my life more than creativity. Pastime ko na lang to para pang distressor na lang para sa akin ito diba? Hi, Chibi. Hindi, hinahanap kasi ng mga followers niya, hinahanap daw siya pag hindi siya naka-vlog eh. Sabi niya. Lahat naman tayo pagka regular na, diba? Oo, correct. Pero para manira ka, gagawin mo yun? So yun, well, ako mahaba akong mag-live. Pero hindi ko kaya mag-live araw-araw kasi mahaba ako mag-live. Ganon. So yun. At saka, nagla-live ka, hindi ka nagla-live. Oo, nagla-live ako, hindi ako nagla-live. Pero, ayun. Dahil special mention ni Abante si Joey, biglang napasearch ako sa mga videos niya at gusto yung tapang kahit babae siya, sabi ni James Babatuan. Ayun, maraming salamat po. 9 videos per day, pucha, haggard ka nun, sabi ni Teacher Mark. Teacher Mark! Teacher Mark! Oh, hello! Teacher Mark is Hindi, here. kasi, baka naman kasi mukha na siyang haggard, kaya hindi na kailangan. Mukha naman talagang haggard. Parang, hindi ko nga kaya yung magre-record ka ng video for specific topic. Hindi ko rin makumit yung sarili ko na gumawa ng before gumagawa ako ng ganun, tapos parang, talaga hindi gumagawa.
Tapos yung ano 'no, tapos yung ano parang nanindig ang balahibo ko doon sa ano, sa intro ni Tumuturbo. Kasi nung ano niya, yung opening message niya, yung parang nagsisip-sip siya na ano, sumisip-sip sa ano, sa binost niyang ano niya, sarili niya tapos sumisip-sip sa committee. Binara pa nga siya ni Namo, eh. Tsaka si ano, si Models of Manila. Pareho sila. Oo, Bakit nandun si Models of Manila, si Mark Do Gamboa? not Hindi pala self-promote naman siya yourself. naka-receive ba siya ng invitation? Yeah, I think he's Mark Gamboa. Mark Gamboa. Mark Gamboa, pero nasaan siya? Parang wala naman siya sa listahan. I don't know. Tsaka ito yung nakakatawa sa kanya. Pero Kung sinabi niya kaibigan sa mo siya committee, na sorry, Sean Wayne. hindi Pero sinabi niya sa siya committee na naka-receive siya ng invitation. he did not mention anything but he was called to make an opening statement. Ang nakakatawa lang, doon sa opening statement niya, matatakot kang maging kaibigan siya. Kasi, Siya yung tipo ng kaibigan na nanlalaglag. okay. If you watch his opening statement, tapos he was Oo. self-promoting himself that he's running for ganito, kaya Hindi siya nakapunta ano, sa hindi siya konti na si ano, Running for what? hindi siya na-nuisance, hindi siya Senator. na-nuisance. hindi naman. Ay, he's running for a senator. Oo, Yeah. senator. Kaya nga sabi Akala ko ni na ano siya, sabi ni nuisance. Namo, ni Bishop Namo, do not use the TRICOM hearing to self-promote. In which tama naman siya doon. Tama naman Oo. doon si Si Namo. si Mang Benny. Oo. Alam, Okay. tawang-tawa ako dun sa Namo na yan, eh. Siya doon. Sumulpot lang siya doon. Pero binigyan siya ng opening statement eh. I think he May was invited. It was just not part of the list. I think. Hindi lang na reveal. Then there's another one na humabol. I think his name is What's Up, something. What's Pero Up, sila dalawa ni No, sa Pilipinas. sila dalawa ni Attorney Enzo at saka siya, they were self-promoting kaya nainis si Bishop Kaya Namo. si Benny Abante. Okay. Ayun. Ito. So, ang tawag dito, feeling ko na kaya nandyan si Mark Gamboa. Supposedly para itapat kay Banat Bay. Para pala, kasi nag-isko sila di ba? Nagkasama sila sa isko. With Nagkasama Mark sila. Gamboa and Banat Bay? Oo. Nagkasama really don't think- isko vloggers yung mga yan eh. Tapos I don't- di ba si Banat Bay, isko Nag-isko. yung candidate niya nung Kasama So, yun yun. sila, kasama sila. I really don't think kakayanin niya si Banat Bay. Well, yeah, I think so. Pero feeling ko, siya yung parang gagawin nilang pangontra kay Banat Bay na, well, hindi naman totoo yun eh. Ganito. Di ba magkasama tayo? Yung ganon. Yun yung purpose niya. Ayun. Ako kaya, sino itatapat nila sa akin? Charot. Kasi Mima. Ano sa tingin mo, Hindi niya. Ate, bakit kasi Si Mimiyak. Ako? Alam mo, wala nga akong invitation at all. Eh, nakita ko, kaya di ba, sa listahan pala ako, di ba? Kaya ganon. Okay, game, di ba? Kasi yun nga, again and again, kung ano man yan, sabi ko nga, lahat nga ng pinupost natin is about yung based on saan nakikita natin at saka meron tayong mga ebidensya kung ano man yun, di ba? So, mahirap kalabanin yun or sabihin fake news kung ang pinanggagalingan sa kanila din. 'Di ba? So ako ang tingin ko doon yung like even yung newspaper na nag-post ng mga yan is pang come on lang din nila. Kaya nga sabi ko it's very libelous kasi natag tayo doon na narco vloggers, narco-vloggers. 'di ba? So We were being shamed publicly already, di ba? exactly. Oo. So those are the things na kailangan nating People tingnan are kasi already bullying us. Oy, makukulong ka na. yes, 'di ba? May ganun sila. Akong nakita ko na nandun si Miss Cathy sa lista, ang nasa isip ko agad. Sabi ko, tanungin kaya nila ito tungkol sa revelation nito kasi fake news, dami nagsasabi na fake news, di ba? Tungkol sa fake news. Baka sabihin na Yeah. sabi ko ba excited ako dito Baka Maganda matanong yun ito, kasi paano mo nalaman? Paano nagsasabi ka ng totoo? Eh di po magpa-drug test tayo tsaka magpa-lie detector test tayo. Not here but in Singapore. Ganon. Oo. Ano kaya sasabihin ko na wala yung sasabihin ko? Kasi naano kasi ako baka mabalik yung tanong, do you want? Ayun, naalala ko na. Okay, ito. Ang tawag dito, meron ako ibang theory. Churi. Meron ako ibang churi. Oo, churi. Kung bakit napasama dun si Ate Cathy. Ganon. Ang churi ko ay, kasi sa Congress, hindi naman lahat ng Congress, kung sino yung sumipot doon sa hearing, yun lang talaga yung interested doon sa ng mga vloggers. Sa yun lang talaga yung interested sa ng mga vloggers sa hearing ng mga vloggers. And not all of them are supportive doon sa goal ng nila Abante, nila Barbers, ganyan. So andun sila, I don't know, maybe parang gusto nila like Rodante Marcoleta, 'di ba? Si Kong Dante, hindi naman siya nandun dahil gusto niya yung hearing na yun or what not I think he has some other purpose and I appreciate everything that Kong Marcoleta did
in that hearing kasi talagang in-spread out niya yung in-spread out niya yung coverage ng hearing para hindi ma-highlight yung mga vloggers lang. So in Correct. effect parang yung kumbaga yung presence ni Kong Marcoleta doon is basically protecting the vloggers regardless whether or not you are pro or you are anti. Kasi True. yung 14 na tinawag doon, di naman lahat yun pro Duterte. But magbe-benefit sila kasi nga dahil pinalawak ni Kong Marcoleta yung pinalawak ni Kong Marcoleta yung target by refocusing on the goal. Ano ba yung goal? Kung ang goal natin dito fake news, tawagin yung mainstream media, broadsheet, tawagin yung mga TV station, bakit vloggers lang yung pinatawag ninyo? Ganyan, things like True. that. Ganon. But anyway, ang point ko nga is that yung mga congressman na nandun, yun lang yung sympathetic dun sa cause. And be that as it may, hindi rin lahat ng mga nandun ay go para sa agenda ni Dan Fernandez at saka ni Barbers at saka ni Benny Abante. Ganyan. Hindi rin ganon. Okay. Ngayon, I think there is some resistance within the House of Crooks. Of course. At mukhang kasi etong hearing na to is, 'di ba, parang ang chismis sa kaparangan na ang hearing na to ay gawa ng Galema. Ayun. Ito ay gawa ng Galema. Galema talaga to. It has the Galema design, Yes. Galema footprint, fingerprint all over. Ayun. Sa kanya talaga to. So ngayon, may mga congressman talaga dito, many representatives are not on board with this project. And even Martin is evil. Pero I don't think Martin is this stupid. So I think kahit siya, hindi rin siya sold dun sa idea na papatawag yung mga vloggers. Ganon. Because I'm pretty sure somehow, tingnan nyo, kung si Martin to, dapat si AM Filipino, pinatawag kasi grabe yun mag-Martin content eh. Di ba yung mga AIA, kumakain ng pera, yung mga ganon-ganon. Di ba? Pagkatapos marami pang ibang mga content creators din, yung mga anonymous content creators, talaga tina-target talaga si Martin. Pero wala namang ganon si Martin. Sino pa ba yung I think rin siya, may dugo rin, marami rin dugo yung kamay ni Martin dito. Hindi naman siya absolved dito. Pero ibig ko sabihin, hindi siya yung prime mover. Hindi siya yung prime mover, ganon. Yeah. Mukhang merong bad trip dun sa kay Galema. Na ayun, sinabi yung pangalan mo para ma-bad trip siya. Kaya Miss Kat, kailangan hindi mo ma-miss talaga ang hearing. Gusto ko Di ba? yun. Kasi ba't yun naman Kasi- kasama, di ba? Anong purpose mo doon? Parang feeling ko ang purpose mo Correct. doon para mabwisit lang. Merong bad trip sa part ng HOR, merong bad trip sa ginawa nila Dan Fernandez. Tapos, nilagay yung pangalan mo doon para magalit yung taga-ilog. Correct. Tapos para may magsabi, ay, huwag yun na ituloy yan, nandyan siya. Pagka wala Correct. silang ganang tanungin ka, ikaw talaga mag-rest ako, hindi niyo ako tatanungin. Correct. Basically, ako naman, ang ano ko din dyan is, talagang meron talagang sumasabotahe din. Alam mo Sa yun? kanila, no? Oo, May meron mga siya. congressmen na, yung mga hindi makasalita, pero sumusundot Yeah. sa ilalim. Sabi ko nga, Yun di ba, may mga tumawag sa akin the next day, ang aga-aga. Tapos kino-convince ako, wag kang pumunta, ganyan. Nothing to do there, ganyan. Kasi syempre, once I open my mouth there, patay. Syempre, once you're there na, you will never stop, di ba? Dami madadamay. Alam mo yun? Ganun lang yun eh. You ask me to be there, tapos quiet lang ako, hindi naman nila alam kung anong gagawin natin, di ba? And ako, ang ganito na lang ho, sa mga kina Abante, kina Barbers, kina Dan Fernandez, mag-host ako ng lunch or dinner, magkita-kita ho tayo, doon tayo magbatuhan ho ng aming mga hinaing. Hindi ho Sa sa inyo. Congress. Oo. Yeah, I mean, I'll be happy to oblige, no? Di ba? Hindi sa Congress. Kasi pag sa Congress, ano tayo niyan eh, parang you are protected there. Let's go to an equal Hindi. grounds. Di ba? Doon ka tayo. Neutral ground na hindi nyo Neutral, ma-reflex yung mga kapangyarihan ninyo, hindi nyo kami mapapakulong, di ba? Yes. Para tayo magbabike up. Privileges ninyo para makikita ng private individually. Exactly. Sige, di Hindi ba? naman pera yan. Oh, ako na mag-host po. Tara, Executive lunch, mag-ano hindi tayo. executive Oo. yun. Di ba? So, punta tayo sa isang restaurant na safe. Executive lunch, hindi executive. Exactly. Session. Kay Ma'am Cathy, Oo. doon tayo kay Diwata. Ay, favorite ko pares ha. Hindi lang halata, pero favorite ko yan. So yun, yung pwede yun na, okay, kung talagang gusto nyo kaming pakinggan, kung bakit si Joey nakakapagmura, kung bakit namin nasasabi itong mga, doon ho namin, ilalabas ho namin doon lahat ng ebidensya namin, na Oo. maintindihan nyo saan kami nanggagaling. Magpe-present po kami via video. And I hope you will have a ang tawag to, constructive yung dating ng aming gagawin. Hindi namin kayo insultuhin. Baka nga umiyak pa ho kami kung bakit. Kasi hingin namin sa inyo yan eh, na dapat kayo ho nagtatanggol sa bayan, kaban ba ng bayan, balik Oo, tayo sa tapos bayan kayo ka. nang-aaway sa amin, kayo yung nang-iipit sa amin, di ba? Diba? Yun. Kayo yung nag-threat sa amin. Pagkatapos kami kung matapang ka, umarap ka dito, parang, bakit papaharapin mo ako dyan eh, ikaw may hawak ng Hawak ng doon, di ba? Oo. Doon May tayo. hawak ng I'm baril. inviting you Kayo po. ang judge.
Kayo ang Ang korte, ang kayo ang judge, kayo ang prosecutor, tapos gusto niyo nandyan kami? Correct. ang isang thought ko dito at ang paalala ko sa mga sa mga, mamamayang Pilipino at sa mga subscribers at followers nitong mga vloggers, hindi ito Mm. sarili nilang laban, kundi ito ay laban ng buong Pilipino sa Mm. free speech. Kasi kung That's itong mga true. matatapang na ito magsalita ay masagkaan nila at maano nila, Mm. ma-suppress nila, wala na Mm. magsasalita. Kasi ito sila ay Tama. takot na sa mga pressing issues ng ating bansa ay merong mga taong matapang na pinapaliwanag kung ano talaga ang totoong Mm. istorya o totoong pangyayari sa likod ng mga isyu. They just want to Mhm. manipulate. Kaya kaya kakainin na kayo ng bibigyan na kayo ng pera para Mm. tahimik na kayo. Pero ang malaking isyu dito sa likod, huwag niyong kalimutan na billions of pesos ang pinamigay sa AKAP last year na walang Agree. guidelines. Imagine Mm. how big ang taxes niyo, ang Correct, winaldas correct. sa pamamagitan Kaya ng insertion ng Congress na walang proper ang ini-smoke screen ng sa atin ang 125 million na piatos-piatos, pero nakalimutan Mm. natin na behind that, huwag niyong kalimutan, 2024 that is billions of pesos. I think it's more than, basta about Mm. 27, uh, billion yata 'yan, yung dati na nagulat pati ang DSWD na wala silang guidelines at yung ano nila, yung ni-roadshow nila sa kung saan-saan, pumunta sila ng Mindanao, more than 100 congressmen ang pumunta doon para sa Mhm. launch na 'yon at yung ikot nila sa mga malls, 'yun ay walang proper guidelines. 'Yan ang Mm. ilagay natin. Hindi ito laban ng mga pinatawag lamang na mga vloggers na personal nila na laban, kundi ito ay Correct. laban ng buong Ka Pilipino mm. sa free speech. Correct, correct. Kaya nga sinasabi ko 'no, hindi na-appreciate ko po yung mga suporta at pagmamahal ninyo sa amin, sa akin, kay Shanwin, kay Ate Cathy at sa iba pang mga ano, iba pang mga, pinatawag nila sa kongreso. Pero hindi po ito usapan namin na hindi po sa'min dapat masentro yung atensyon. Agree. Hindi po kami yung bida dito. Ang bida po dito ay at ang gusto naming ma-achieve dito ay hindi yung kasikatan namin, okey? Agree. Hindi po kasikatan namin ang pinaglalaban namin dito. Ang gusto po namin ay mag-ingay po tayo lahat, okey? Magsalita po tayo lahat ukol sa pagprotekta ng free speech, ukol sa pagprotekta ng pera ng bayan, at tungkol sa paggamit ng mga public resources sa tamang lugar, sa tamang pamamaraan. Mag-ingay po tayo tungkol diyan sa mga bagay na 'yan. Sabi ko nga ano 'no, ang tawag dito, we are a distraction. Itong ginawa nila sa mga vloggers na 'to, na pinaingay nila. Sinadya rin nila 'yan, eh, kasi siyempre iingay. Mm. Yung mga vloggers maraming followers. Gumawa sila Mm. ng eksena, si Benny Abante gumawa ng eksena, ginawan ako ng eksena para maging topic kami. But that is not what I want. Hindi ko gino-goal na sumikat. Ang gino-goal natin dito ay ma-unify tayo at dumami ang nakakaalam kung ano ang problema ng Pilipinas. And that is why, sinasabi ko nga sa inyong lahat, we have to wage a social media war, informing every single Filipinos of how this 19th Congress bastardized the 2023, 2024, and 2025 budget. We already may small victory tayo sa Supreme Court because they Mhm. asked the House of Representatives, I believe, tama ba, Shanwin? Yes, to Oo, comment. They were given for 10 days to for comment on the that. HOR to make a comment, no? Yeah. Doon sa vice cam. Mm. Yan ang At mga seryosong issue ng bayan. Eto lang 'no, let's put this on record, Ma'am Zoe. Hindi mainstream media ang unang kumestyon sa mga issues na ngayon, pinatalakay na ng marami. So we have to commend you, Miss Sas, Maharlika, Ma'am Cathy, and everyone else, 'no. Halimbawa, let's talk about the PhilHealth. Saan ba nag-umpisa yan? Was it in the mainstream media? No. Nanggaling yan sa Started mga from the vloggers vloggers. gaya ninyo. Usapin ng BICAM report, sino unang nakapansin yan? In-echo nyo lang yung discussion between Congressman Ungab and the rest of their team. Galing ba yan mainstream media? No. Who filed the petition? Private citizens. Diba? With the likes of Attorney Vic Rodriguez. Tayo lang ang nagkakaroon ng malasakit. While binababoy ng gobyerno natin ngayon, ng administrasyon natin, ang ng takbo ng administrasyon. Tayo yung nagiging checks and balances nila, which is dapat trabaho yan ng Congress. Sila dapat ang gumagawa ng checks and balance, pero hindi eh. Kaya tuloy nawawalan ng kumpiyansa ang taong bayan, both sa executive at saka sa Congress. Ang fate ng tao nag-iisa na lang, nasa judiciary, which is nasa Supreme Court. So they have to stick doon sa natitirang paniniwala ng mga Pilipino.
And they're doing a very great job. And we should be very thankful about that na hindi sila kayang kainin ng ginagawa ng other branches of the government. Sige nga, without the vloggers, no, na sinasabi nilang nagpapakalat ng fake news. If all what we're saying here is fake news, bakit pinapansin ng ng Supreme Court yung mga petitions na nagsimulang pag-usapan ng mga vloggers? Sige nga. Tsaka kudos din pala kay Mayor Magalong. Nagsasalita na si Mayor Magalong no? Yun yung Oo, sinasabi ibang level. Very, very vocal. Yan, ni Mayor Magalong na 777 at 30-30-30, doon yan sa 2024 na walang guidelines. Kaya palag na talaga si Mayor Magalong. Doon ako sa na kita mo yung sabi mo, Joy, na hindi sila takot mag-risk, to take the risk. Malaking risk din yan sa kay Mayor Magalong like Colonel Grijaldo, nag-risk na sabihin talaga at panindigan kung anong totoo. Merong breaking news si Crisette. So far, they already got few congressmen to sign the impeachment of the vice president. They need 103. Nagtatawag pa daw. If this is the tipping point, so be it. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, do not be distracted about this drama of Benny Abante and May nag-PM sa akin, sis. Meron daw siyang photos ng mga congressman na pipirma at yung pumirma at nagpipilit ng impeachment to VP Sara. Pinost ko to rin sa wall ko. Di ko to kilala. So sabi ko, send mo sa akin kasi ayoko ng fake news. Diba? So just imagine, there are a lot of people na concerned, kung totoo yung sinasabi mo, i-send mo sa akin, ipopost ko. Oo, correct. Actually, yung mga yung mga nakikinig dyan, sabi ko nga, let's wage a social media war. I-expose natin ang mga katotohanan dito sa mga sa mga kupal na congressmen. Pinagkatiwalaan kayo ng bayan, but you are not respecting the very institution that you are part of. That you are not, you are not faithful to your mandate. People like that should be exposed. People like that should be exposed. Like what happened to Stella Kimbo, nung nabuko-buko siya kay Ching Bernos. 'Di ba? At yung iba pang mga sobrang grabeng yaman na hindi mo alam kung paano sila yumaman ng ganun. Wala man silang ibang trabaho before that, kundi maging politiko. 'Di ba? Matagal na sila sa politika, parang nanibago na sila na alam naman nila basta nasa politics ka, even your private life will be under scrutiny. Oo. Correct. Ayan. Anyway, magpapaalam na ako. Sige. Meron ba kayong mga last words diyan, Ate Cathy? Ako wag ho tayong matakot and hindi lang ho kami ang may karapatang magsalita. Lahat ho tayo bilang mamamayang Pilipino, karapatan ho nating ipaglaban ang ating karapatan. Karapatan at ating karapatan, 'di ba? So, sabayan nyo kami at sabayan nyo kami kasama ng gabay ng Panginoon kasi hindi ho mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Yan lang po. Yeah. Thank you very much, contestant number 1. Yes, Miss Philippines. Miss Philippines, ayan. Tay, meron ka pang mabilis na last words dyan before Yan lang ang nasabi ko na kanina na hindi ito maganda yung laban sinabi nyo lang mo. na pinatawag ko. Ito talaga is about speech yun ang ko talaga. Yun nga, ang ko lang na sana bumuti ang Pilipinas because I am planning to retire in the Philippines for good. Pero kung Ilang years na lang tayo, no? Konti na lang, mabilis lang. 9 years na lang. Ayan. Shanoy. Happy birthday. Thank you, Tay. Well, first and foremost, happy birthday, Ma'am Joey. Ilang taon na tayo magkakasama, magkakakilala. Hindi pa rin tayo nakapag-celebrate ang birthday mo together, but nevertheless, of course, praying for good health and the best for you. Now, balik ko na lang. Tawag dito, of course, we want to thank the TRICOM for the free publicity. And we challenge you to prove us na kami nga ay bayad ng mga POGO operators, illegal drugs, what else? Na we are, of course, tawag dito, fake news peddlers. Kasi by saying that we are fake news, we already identify you as fake news peddlers. Kasi we can tell that we're not. Okay? And shout out, of course, kay Tammy Kikoy. And for everyone else here, sa lahat ng 3,800 na nanonood kay Ma'am Joey, lagi namin 4,221 with Facebook. Lagi namin itong sinasabi ever since na we started. You are free to join the discourse. You are free to give your opinion, but we always highly encourage that, of course, magkaroon din kayo ng mga discernment nyo. Hindi lang mga opinion namin ang pinapakinggan ninyo. At the end of the day, you also have your own responsibility. You can challenge us, whether ako, si Ma'am Joy, or whoever na pinapanood nyo, you can challenge our narrative. But we always anchor our narrative. Nagre-react lang po ako. Nagre-react lang po tayong lahat sa nakikita natin. We do not generate news. Hindi po kami ganun.
And Exactly. we never claim that we are journalists or pseudo journalists or whatsoever. And lastly, before po kami nagla-live, nagvi-video or anumang forms, pinapakinggan muna namin ang komento ng taong bayan even before we get into our computers and start talking about the ang tunay na nag-uumpisa ng usapin ay ang taong bayan. Kami, meron lang kaming camera, may mic lang kami at nandito lang kami pero wala po tayong pinagkaiba. Yun lang po. Good morning sa lahat. Ayan. Thank you, Sean Wayne. Ayan. Ako feeling ko nasabi ko na lahat ng mga gusto kong sabihin, no? I-shoutout ko lang si Yumi Santiago. Hi, Yumi! Hello, hello. Ang reaction ni Goma nakakatawa. Anong reaction niya? May reaction siya? Ayan. Anyway, Good morning. salamat sa lahat ng mga bumabati sa akin. Ayan, maraming salamat sa pag-join nyo dito sa live na ito. At pasensya na kayo, magla-live talaga ako dapat kagabi pero hindi talaga kaya ng kapangyarihan ko. pagod na talaga. So thank you very much. And we have to be vigilant in the next coming days. You know, may mga nagtatanong dito, ano bang mangyayari? Ano bang mangyayari sa amin? Kasi nag-file kami ng petition sa we want the court to declare na yung ginagawa ng ng House of Representative na legislation is a prior restraint, therefore it should be regarded as illegal, 'di ba? It cannot be done ganon. And tinatanong nila, paano yan, may show cause na kayo, ganyan din. Kaso meron din kami petition sa Supreme Court eh. Diba? Well, that's how I feel, no? That's how I feel na meron na tayong meron tayong petition sa Supreme Court. I don't think na parang it's necessary pa to attend yung sa. But anyway, we're going to discuss it with our lawyers. And ikaw, Benny Abante, hindi mo kami mapipigil. Baka naman pati yung konsultasyon namin sa lawyers namin. Kung aanuhin mo, iko-control mo, 'di ba? Diyos ko. Ayun, so maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagko-comment diyan. Mami Tel Crisol, hello. Ayan, si Mami Tel po ay kasama ko mula pa nung TikTok days. Ayan. Thank you Mami Tel sa hindi pagbibitaw. Ayan, maraming salamat. Magsama-sama tayo, lahat tayo dapat umakto, lahat tayo dapat ay manindigan. Mali ang pagkitil sa freedom of speech, hindi ito maaaring i-regulate, hindi ito maaaring busalan, okay? Meron na tayong mga batas para sa mga sa mga gawain na nag-aabuso sa karapatan ng pamamahayag. So, nasa constitution din natin that that freedom cannot be that right cannot be abridged. So, yun po. Maraming salamat sa lahat ng mga bumate at ako'y magpapasalamat